kasabayan ko. Ibang level na yung buhay nila. Tapos parang naiwan ako. Hi, it's Roxy in your journal and this is just a short vlog na varias po, but I would like to do it anyway because why not, diba? When we were kids, like, ang dami natin pangarap. And nung bata pa ako, alam ko yung gusto ko. Like, gusto ko maging ganito, ganyan. Very clear yung vision na gusto ko makita na ako. Like, 10 years from now, that ganito na ako. Alam mo may timeline kinemerit ka na dapat ganitong edad, dapat ganito na yung nagawa ko. Pero ngayon, hindi ko na alam. Parang feeling ko, sumasabay na lang ako sa panahon. Like, kung ano na lang yung trabaho na kaya mag-feed sa mga bunganga na ito. Or kung ano na lang yung trabaho na available na kaya mag-feed sa family. Tapos, makapagbayad ng bills. Okay na ako doon. But, before, nung medyo bata-bata pa, like, very idealistic ako. Dahil, graduate ako ng Bachelor of Elementary in Education, Kinemerut. Dapat maging teacher ako. Hindi naman pala ganun. Okay lang pala na hindi ka teacher sa ngayon. Kahit yun yung tinapos mo. Ang importante kasi is nakakapagbayad ka ng bills, nabibili mo yung mga pangangailangan, yung basic necessities, and nakakasurvive ka sa araw-araw. Yun pala yung mahalaga. Kasi akala ko talaga dati ganun eh. Kapag graduate ka sa ganitong kurso, dapat trabaho mo ganun din. And mind you sinabi ko sa sarili ko na ayoko na maging ganito yung trabaho ko dahil ganito yung tinapos ko. And the world will humble you kasi hindi laging ganon. Kasi ngayon, ewan ko, parang sunod sa agos na lang ng buhay. Pero I'm still hopeful that this will change. Hindi naman ako inggitera kinemerit. Pero kapag nakikita ko yung mga ibang kakilala ko na kasabayan ko, parang to the ibang level na yung buhay nila. Ganun. Tapos parang naiwan ako. Ganun yung ko, nafe-feel ko. Kasi before, sure na sure ako anong gagawin ko sa buhay ko eh. Pero ngayon, parang hindi ko na alam kung is this the right path? Yung mga ganong level. And, na-realize ko siya na kaya pala ako na nililiit, parang ganun. Kapag nakikita ko yung mga kasabayan ko ng ang ibang level na sila, ganun. It's because I was comparing myself to them. Meron akong sariling chapter. Baka nasa chapter, na sila, nasa chapter 10 na, tapos ako nasa chapter 3 pa lang. Tapos kung na-compare ko yung progress na meron sila. Sinasabi naman, di ba, sa kanta na, ang buhay ay hindi karera. Pero hindi mo talagang hindi mo maalis sa isip mo. Na bakit parang, parang napag-iiwanan ka na, gano'n. Bakit parang ikaw na lang yung kulelat. Kasi baka sila nag-start sila early, and then, probably yung iba provided. May mga opportunities na mas maagang dumating. Yung iba naman, late na darating. Pero, it doesn't mean na hindi siya darating. Late lang, pero hindi sabihin hindi darating. Kasi kapag hindi ko naman nakikita yung gano'n, like, diyan naman ako nasa social media, okay naman ako. Pero kapag nasa social media na ako, tapos nakikita ko yung mga ganito, ganyan. Diba? Like, manghihina ka talaga. Sino ang nagpapahirap sa atin? It's also us. Because tayo naman ang nag-compare sa sarili natin sa kanila eh. Hindi nila kasalanan yan. It's us actually. The problem is us. Kasi nananahimik sila pero ikaw lang kung nag-iisip ng mga ganun, mga kung ano-ano. Na dapat hindi. Hindi nila kasalanan if
Huwag kang masyadong tumingin sa sa social media para hindi mo i-compare yung life mo sa life nila. Kasi pagka lagi mong kino-compare, lalo mong pinapahirapan yung sarili mo. Parang minamaliit mo siya. And if you would go back kung ano ka before, and sa ngayon, nandito compare it, ang layo na rin ang narating mo. Sadyang hindi lang ganong level ng narating nila. Pero malayo ka na rin. Hindi na tulad dati na kung ano man yung dating